Tama lang ba ang ginawa ng team ng undisputed Super Bantamweight World Champion na binansagang monster ng Japan na si Naoya Inoue sa panibagong susubok na hablutin ang mga titulo ni Inoue at magiging ganap na bagong undisputed World Champion? At yan ay walang iba kundi ang undefeated na Australiano na si Sam Goodman. Pero sa mga kondisyones at mga binigay na palugit kay Goodman ng Team Inoue, lumalabas na naman ang pagigipit ng Team Inoue. Ang pagigipit ay hindi naman magkatulad ng ginawa nila kay Nonito Donaire Jr. noon at sa uli kay Luis Neri. Pero sa ginawa nila ngayon mga kwento na panggigipit ay mas lalong nagdulot ito ng pag-alala ng dadayo sa baluarte ni Inoue at yan ay walang iba kundi itong si Goodman. Inamin ng Japanese media na kinontak nila ang kampo ni Goodman para alamin kung kamusta ang kalagayan ni Goodman sa panahong nagkaroon nito ng hiwa sa bandang ibaba ng kilay sa kanyang kaliwang mata. Pero inamin ng Japanese reporter na hindi siya pinansin at binigyan ng update sa tunay na kalagayan ni Goodman. Mabuti na lang na lumantad itong si Goodman sa isang interview sa kanilang bansa at sinabing nagkaroon siya ng 4 na mga stitches para lang masara ang hiwang natamo niya. Kaya lang, naging dismayado ang Japanese media sa panahong hindi man lang nagbanggit si Goodman kung kamusta ang kanyang pagsasanay, kung nakaka-epekto nga ba ito sa kanyang pag-iinsayo dahil sa sugat na natamo niya. Walang impormasyon na ibinunyag ng Team Goodman sa tunay niyang kalagayan. Kaya dahil dito ay nasabi ng Japanese reporter na labis na nag-alala si Goodman sa kanyang kalagayan ngayon. At kung ating matatandaan mga kwento, ang dating WBC World Heavyweight World Champion si Tyson Fury ay nagkaroon ng sugat sa bandang kanang mata sa unang salpukan sana nila ni Alexander Usyk. Base sa balita mga kwento, itong si Fury ay nagkaroon nito ng 11 stitches at ang laban ay nakaschedule sa May 18 at na-reschedule ito at naglaglag ng 3 mga buwan para gumaling ang sugat na natamo ni Fury. Bagamat masasabi man natin na tama lang na 1 buwan ang extension kay Goodman, pero marami ang nagsasabi na hindi pa rin ito sapat dahil kinakailangan ni Goodman na mag-ensayo at sasabak sa sparring. Mas maganda na 2 buwan ang extension kay Goodman dahil pwedeng 1 buwan magpapahilom ng sugat habang nagpapatuloy ng light trainings at sa pangalang buwan naman mga kwento ay doon na sasabak si Goodman ng sparring dahil baka mangyari kay Goodman ang nangyari sa pumanaw ngayong buwan na si Israel Vazquez na siya ay natalo noon at kinawawa sa laban niya kontra sa karibal niya na si Rafael Marquez na kung saan tinapos ni Marquez si Vazquez sa loob lamang ng 4 na mga rounds na sumabak ito sa digmaan kahit pa hindi pa lubusang gumaling ang sugat niya sa bandang mata tulad ng katayuan ngayon ni Goodman. Kaya naman mga kwento, hindi talaga natin may pagkakaila na lalaban itong si Goodman na may labis-labis na pag-alala. Bagamat nangangailangan man ng sapat ng oras ang Team Goodman pero ayaw namang magsayo ng oras ang Team Inoue. Kaya kung sakali talaga na medyo nagdadalawang isip pa itong si Goodman at hindi pa ito handa, pati na nga ang American media ay binanggit nila na sana ang ipapalit ay itong si John Riel Casimero o di kaya itong si Murodjon Akhmadaliev. Kaya lang si Casimero mga kwento ay hindi pa ito nagsasanay sa ngayon at yung si Akhma ay galing pa ito sa bakbakan. Marami nga ang nagtataka mga kwento dahil bakit gusto ng Amerika na si Casimero ay ipapalit at hindi man lang nila nabanggit sina Marlon Tapales ay itong si Carl James Wonderboy Martin. Kaya naman sa ngayon mga kwento ang nakahanda na papalit kay Goodman ay walang iba kundi itong si David Ray Picasso ng bansang Mexico at sinabi niya na nakahanda na siya para harapin itong si Inoue kung hindi pa kayong lumaban ni Goodman. Mga kakwento, ginipitan naman si Goodman sa tamang panahon para magpagaling. Kaya naman, marami ang mga boxing fans ang napapailing. Mas lalo na ngayon na nadedihado itong si Goodman. Dahil baka isang wata-wata lang ni Naoya ang sugat ay biglang duduguyan. Kaya nga ang sabi ni Casimero ay Turtle, let's go! At ito pa ang naging mensahe ni Casimero. Ginawa. Ginawa. Hey! Ha? Hindi na. Ras.
Down. Boom! Kato! Kirito! Boom! Boom! Kana! Boom! Last 1 minute. Go. Okay, tapsing. Go. Now what? Hey. Go. 10 seconds. Last 30 seconds. Anak, punta na ito. Anak, punta na ito. Anak, boom! Kana! Last 10 seconds. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kaya kwentong Julian Pedrosa, kaya kwentong Elorde Fernandez Valento, kaya kwentong Birth Pain, kaya kwentong J. Rolarte, at ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout siya dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.